5 taon ng pag-ibig, itinapon sa isang basong may lason. Habang ang puso ni Ara ay nadudurog, ang asawang si Leo ay humahalakak sa bisig ng iba. Wala ka ng silbi, bulong nito. Ngunit hindi nila alam, ang babaeng inaakala nilang talunan ay nagigising na may apoy ng paghihigante. Sino ang unang luluhod sa palasyong gawa sa kasinungalingan? Ang hustisya ay hindi bulag, naghihintay lang ng tamang oras. Siguraduhin mong mauubos niya ang bawat patak nito, Leo. Pagkatapos nito, hindi na tayo kailangang magpanggap na mahal natin ang tuso at mayabang na babaeng yan. Ang tinig ni Doña Matilda ay parang lason na dahan-dahang gumagapang sa katahimikan ng malawak na kusina. Walang bahid ng pag-aalinlangan ang kanyang boses, tanging ang gahaman at malamig na determinasyon. Don't worry, Mum. I've played my part for 5 years. Konting tiis na lang. Kapag nakapirma na siya sa transfer papers ng Lockwood ngayong gabi, she will be nothing but a memory. Itatapon ko siya sa kalsada na parang basahan, sagot ni Leo. Ang tawa niya ay maikli, walang emosyon, at mas nakakapanghilapot kaysa sa anumang sigaw. Sa labas ng pinto, nakatayo si Ara Vance. Ang kanyang mga daliri na pinalamutian ng mamahaling singsing na simbolo ng kanilang 5 taong pagsasama ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na pelus na kahon. Isang mamahaling relo ang nasa loob nito, ang kanyang sorpresa para kay Leo, ang lalaking inakala niyang sentro ng kanyang mundo. Ang telang seda ng kanyang asul na gown ay tila naging kasing bigat ng bakal. Hinihigop ang lahat ng init mula sa kanyang balat. Isang matamis na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi, ilang segundo lamang ang nakalilipas. Ngunit na yon, ang ngiting yon ay naging isang naninigas na maskara ng pait. Bawat salitang narinig niya ay tila isang matalim na aspile na itinutusok sa kanyang mga pandinig, dahan-dahang dumadaloy hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang hangin sa paligid ay tila naglaho. Sinubukan ni Ara na huminga, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng tuyong buhangin. Walang luhang pumatak, ngunit ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng kristal. Ang bawat sakripisyo niya para sa kumpanya, ang bawat gabing pinili niyang magtrabaho para lamang mabigyan ng marangyang buhay ang pamilya ni Leo, at ang bawat pagkakataong pinagtanggol niya ang asawa laban sa pagdududa ng kanyang yumaong ama, lahat ng iyon ay gumuho sa isang iglap. Nararamdaman niya ang pang-inginig ng kanyang mga tuhod. Ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo. Ang marangyang mansyon na dati ay itinuturing niyang tahanan ay biglang nagmukhang isang malaking libingan na pinalamutian ng mga gintong pako. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak para sa kanilang anniversary party ay tila naging amoy ng nabubulok na kasinungalingan. Dahan-dahang ibinaba ni Ara ang kahon ng relo sa ibabaw ng antigong mesa sa pasilyo. Walang tunog ang paglapag nito sa malambot na alpombra, tulad ng tahimik na pagkabasag ng kanyang pagtitiwala. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na paalaala ng kanyang sariling kamangmangan. Mula sa kusina, narinig niya ang tunog ng baso na inilalapag sa counter. Ang juice na inihanda ni Leo, ang inuming puno ng pampatulog na magiging mitsa ng kanyang pagbagsak. Ang bawat hakbang ni Leo papalabas ng kusina ay tila tunog ng hatol ng kamatayan sa kanilang pagsasama. Hinarap ni Ara ang sarili sa malaking salamin sa dulo ng pasilyo. Nakita niya ang isang babaeng maganda, makapangyarihan at matagumpay. Ngunit sa likod ng mga matang iyon ay isang kaluluwang nagsisimula ng mawasak. Ang kanyang sariling refleksyon ay tila isang estranjero na nagtatanong sa kanya ng may matinding pait. Ito ba ang kapalit ng lahat ng aking pagmamahal?
Ang maging isang kasangkapan lamang sa kamay ng taong pinakaingatan ko? Hanggang kailan ako naging bulag sa kislap ng kutsilyo na matagal na palang nakatutok sa aking likuran? Uminom ka muna, honey. Mukhang pagod na pagod ka sa pag-aasikaso ng party natin. Ang boses ni Leo ay kasing tamis ng pulot. Ngunit para kay Ara, bawat salita nito ay parang haplos ng isang madulas na ahas. Nakatayo ang kanyang asawa sa harap niya. Hawak ang isang kristal na baso na naglalaman ng orange juice. Ang liwanag ng chandelier ay sumasalamin sa lakido, na tila nagbibigay rito ng isang mapanlinlang na kislap. Tumingin si Ara sa mga mata ni Leo. Ang mga matang dati ay pinagmumulan ng kanyang lakas, ngunit nayon ay puno na ng itim na balak. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isampal sa mukha nito ang relong itinabi niya. Ngunit may isang malamig na boses sa kanyang isipan na naguutos sa kanyang magtiis. Kung magpapakita siya ng galit na yon, baka hindi na niya malaman kung gaano kalalim ang hukay na hinukay nila para sa kanya. Salamat, Leo. Napaka-sweet mo talagang asawa. Pilit na sagot ni Ara. Ang kanyang sariling boses ay tila galing sa malayo, parang isang estrangero na nagbabasa ng script sa isang madugong dula. Dahan-dahan niyang kinuha ang baso. Ramdam niya ang lamig ng kristal sa kanyang nanginginig na palad. Sa bawat paglapit ng baso sa kanyang labi, tila lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Isang lagok. Dalawa. Ang tamis ng prutas ay hindi kayang itago ang mapait na lasa ng kataksilan na ngayoy dumadaloy na sa kanyang lalamunan. Hindi nagtagal. Naramdaman ni Ara ang unti-unting pag-ikot ng paligid. Ang mga pader ng mansyon ay tila dahan-dahang natutunaw, at ang boses ni Leo ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Binitawan niya ang baso. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa sahig ay hindi narinig ni Ara, ngunit naramdaman niya ang matitigas na bisig ni Leo na sumalo sa kanya. Hindi upang protektahan siya, kundi upang siguraduhing hindi siya makakaalis. Tulog na, Ara. Pagising mo, wala na sa iyo ang lahat. Ang huling bulong na narinig niya bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang kanyang malay. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang tunog ng mga makinang medical ang unang sumalubong sa diwa ni Ara. Hindi niya iminumulat ang kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay tila gawa sa mabigat na tingga, ngunit ang kanyang pandinig ay kasing talas ng isang kutsilyo. Kailan ba siya magigising? Naiinip na ako. Kailangan na natin makuha ang mga huling papeles bago mamatay ang matandang abogado ng tatay niya. Boses iyon ni Donna Matilda na tila naiirita sa mabagal na takbo ng panahon. Sabi ng doktor, malakas ang epekto ng gamot sa puso niya. Baka abutin pa ng ilang araw bago siya bumalik sa huwisyo. Pero huwag kayong mag-alala, Ma. Hawak ko na ang management ng Lockwood. Konting pirma na lang. Sa atin na ang lahat ng shares na itinago ni Don Roberto, sagot ni Leo. Ang tunog ng pagbukas ng isang envelope ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid ng ospital. Ramdam ni Ara ang pagtulo ng isang luhang, Hindi niya mapigilan sa gilid ng kanyang mata, ngunit nanatili siyang hindi gumagalaw. Ang sakit ng pagkakatridor ay mas matindi pa kaysa sa anumang pisikal na hapdi. Inisip niya ang kanyang ama, si Don Roberto, na nagpakahirap itayo ang kumpanya, tanging upang lapastanganin lang ng mga taong ito. Maya-maya pa, narinig niya ang pagbukas muli ng pinto. Ang mabibigat na hakbang ni Leo at Matilda ay dahan-dahang lumayo hanggang sa muling tumahimik ang paligid. Ngunit may isang pares na mga hakbang ang nanatili. Marahan, halos hindi marinig. Naramdaman ni Ara ang isang mainit at kulubot na kamay na humawak sa kanyang palad. Isang mahinang hikbi ang bumasag sa katahimikan.
Ma'am Ara, anak, patawarin mo ako. Wala akong nagawa para pigilan sila. Kung alam mo lang kung gaano ako natatakot para sa iyo. Bulong ni Nanay Ising, ang matandang mayordoma na nag-alaga kay Ara simula pagkabata. Sa sandaling iyon, alam ni Ara na hindi siya nag-iisa. Sa gitna ng masukal na kataksilan, may isang liwanag na natitira. Dahan-dahan, sa parang hindi mapapansin ng sinumang nagmamasid sa labas, pinisil ni Ara ang kamay ng matanda. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Nanay Ising sa gulat. Nanay, huwag kang lilingon. Makinig ka lang sa akin. Mahinang-mahinang bulong ni Ara, ang boses ay tila galing sa kailaliman ng lupa. Kailangan nilang maniwala na wala na akong alaala, na wala na akong silbi. Ikaw lang ang tanging mapagkakatiwalaan ko ngayon. Ang kamay ni Nanay Ising ay nanginginig habang hinahawakan ang kamay ni Ara. Ang bawat tibok ng makina sa tabi ng kama ay tila naging isang orasan na nagbibilang ng oras para sa kanyang pagbabalik. Gagawin ko ang lahat, anak. Kahit buhay ko ang kapalit, sagot ni Nanay Ising, habang mabilis na pinupunasan ang kanyang mga mata nang marinig ang pagpihit muli ng doorknob. Pumasok si Leo, may dalang isang bouquet ng mga bulaklak na tila isang pang-uyam sa kalagayan ni Ara. Lumapit siya sa kama at hinaplos ang buhok ng kanyang asawa. Ang haplos na yon ay nagpadala ng kilabot sa buong katawan ni Ara. Huwag kang mag-alala, Ara. Aalagaan kita hanggang sa wala na talagang matira sa'yo. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng wheelchair sa makinis na marmol ng mansyon ay tila isang mabigat na paalala kay Ara na siya ay isa ng bilanggo sa sarili niyang tahanan. Ang mansyong ito na itinayo mula sa dugo at pawis ng kanyang ama ay tila naging isang malamig na kuta na pinamumugaran ng mga buwaya. Dahan-dahan lang, Leo. Baka lalong lumala ang lagay ng asawa mo. Ang boses ni Doña Matilda ay puno ng kaplastikan habang nakatayo sa tuktok ng hagdanan, suot ang isang mamahaling itim na terno na tila ba naglulunsad siya ng isang selebrasyon sa halip na pagpanggap sa isang may sakit. Hindi sumagot si Ara. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kawalan, bahagyang nakasingkit upang panindigan ang pagkukunyari na malabo ang kanyang paningin. Sa loob-loob niya, bawat detalye ng paligid ay malinaw, mula sa mga bagong florera na hindi naman sa kanya, hanggang sa mapanuring titig ng kanyang biyenan. Honey, nandito na tayo sa kwarto. Magpahinga ka muna, sabi ni Leo habang tinutulak siya patungo sa kanilang master bedroom. Ngunit pagbukas ng pinto, isang matalim na kirot ang gumuhit sa dibdib ni Ara. Ang kanyang silid ay hindi na sa kanya. Ang amoy ng kanyang paboritong pabango ay hinaluan ng isang matapang at malansang amoy ng ibang bulaklak. At doon, sa harap ng kanyang vanity mirror, nakaupo si Donna Matilda. Walang pakundangan na hinahalukay ang kanyang jewelry box. Ma, anong ginagawa niyo riyan? Tanong ni Leo, bagaman walang bakas ng pagkagulat sa kanyang boses. Sinisiguro ko lang na hindi mawawala ang mga ito, Leo. Dahil hindi na naman maalala ng asawa mo kung ano ang pag-aari niya, mas pabuting ako na ang magtago. Sayang naman ang mga diamanteng ito kung mauuwi lang sa wala, sagot ni Matilda, habang isinusukat ang isang kwintas na pamana pa ng nanay ni Ara. Ang tunog ng mga hiyas na nagkikiskisan ay tila mga kuko na kumakalmot sa kaluluwa ni Ara. Pinigil ni Ara ang kanyang sarili na tumayo at bawiin ang kanyang mga pag-aari. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa direksyon ni Matilda. Sino po kayo? Leo, nasaan po tayo? Pilit na pabulong na tanong ni Ara. Ang boses ay puno ng pagkalito. Lumapit si Matilda sa kanya. Ang muka ay puno ng pang-uuyam.
Ako ang binan mo, Ara, at dahil mukhang wala ka ng silbi sa bahay na ito, kailangan mong matutong sumunod. Sa kabila ng pang-iinsulto, pilit na ginawa ni Ara ang tradisyonal na pagmamano. Inabot niya ang kamay ni Matilda at idiniit ito sa kanyang no. Isang mabilis na pagpapakitang tao ng paggalang na alam niyang hindi nararapat sa babaeng ito, ngunit bahagi ng kanyang plano upang maging hindi mapanganib sa kanilang paningin. Patawad po, hindi ko lang po maalala, sabi ni Ara, habang lihim na ibinabaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad upang pigilin ang galit. Hayaan mo na siya, Ma. Ang mahalaga, nakuha na natin ang vote code na kailangan natin mula sa opisina niya. Bulong ni Leo na sapat na para marinig ni Ara. Ngunit ang pinakamatinding taga sa puso ni Ara ay dumating nang bumukas ang pinto ng banyo. Isang babaeng mas bata sa kanya, nakasuot ng isa sa mga paboritong silk robe ni Ara, ang lumabas habang nagpapatuyo ng buhok. Leo, babe, nahanap mo na ba ang susi ng kotse na gusto ko? Ang malanding boses ng babae ay tila kuryenteng gumapang sa balat ni Ara. Cynical. Ang babaeng nakita niya sa anino bago siya mawalan ng malay sa gabi ng kanilang anniversary. Tumingin si Nicole kay Ara, walang bakas ng hiya o pagsisisi. Lumapit siya sa wheelchair at hinawakan ang balikat ni Ara. Ang kanyang mga kuko ay tila ba nanunubok. Ay, gising na pala ang asawa mo, Leo. Mukhang totoo nga ang balita. Para siyang estatwa na walang alam. Tawa ni Nicole. Isang tawa na parang basag na bubog. Welcome home, ex-wife. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat ng mga bagay na hindi mo na kayang gawin. Yumuko si Ara. Hinaya ang takpan ng kanyang buhok ang kanyang buka. Sa dilim ng kanyang pagkakayuko, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang bawat pang-aalipusta ni na Matilda, Leo at Nicole ay tila mga sangkap na nagpapatigas sa kanyang determinasyon. Maaring nakuha niyo ang aking mga alahas, ang aking silid, at ang aking asawa, bulong ni Ara sa kanyang isipan. Pero hindi niyo makukuha ang Lockwood. At hindi niyo makukuha ang aking pagkatao. Honey, kailangan mong pirmahan ito. Para ito sa iyong mga gamot at sa iyong recovery. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa lahat. Ang tinig ni Leo ay malambot. Puno ng pagkukunwaring pag-aalala habang iniabot niya ang isang makapal na folder kay Ara. Nakaupo si Ara sa gilid ng kanilang kama. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, tila walang nakikita. Naramdaman niya ang malamig na bullpen na sa pilitang isinisingit ni Leo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang bawat haplos ni Leo sa kanyang kamay ay parang paggapang ng malalamig na uod sa kanyang balat. Pirma, para saan po ito, Leo? Pabulong na tanong ni Ara. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis, ngunit pinanatili niyang matigas ang kanyang anyo. Alam niyang ang mga papel na ito ay hindi para sa kanyang paggaling. Ito ang mga dokumento na tuluyang mantatanggal sa kanya bilang may-ari ng Lockwood Development. Para ito sa proteksyon mo, honey. Alam mo namang marami ang gustong kumuha ng pwesto mo ngayon dahil sa kalagayan mo. Kailangan nating ilipat ang mga asset sa pangalan ko para hindi sila makialam. Paliwanag ni Leo, habang dahan-dahang ginagabayan ang kamay ni Ara patungo sa linyang dapat pirmahan. Ang kanyang mapanlinlang ng ngiti ay hindi nakikita ni Ara, ngunit damang-dama niya ang tensyon sa hangin. Bago pa man maidikit ni Ara ang dulo ng bullpen sa papel, bumukas ang pinto at pumasok si Nanay Ising dala ang isang tray ng kape. Ang kanyang mga mata ay mabilis na dumako sa folder na hawak ni Leo. Alam ng matanda ang panganib. Sir Leo, heto na po ang kape niyo, sabi ni Nanay Ising. Sa gitna ng kanyang paglalakad, tila nawalan siya ng balanse. Ang tray ay tumagilid at ang mainit na kape ay tumalsik ng direkta sa mga papel na hawak ni Leo. Ang maitim na likido ay mabilis na kumalat,
Ginagawang basang tumpok ng basura ang mga dokumento. Ano ba? Ising! Napakatanga mo naman! Sigaw ni Leo habang mabilis na tumatayo, pilit na isinasalba ang kanyang suot na terno mula sa mansa. Ang galit sa kanyang muka ay hindi na maitago. Ang maskara ng mabait na asawa ay panandaliang nahulog. Hatawad po sa Leo. Nadulas lang po ang paa ko. Ang labo na po kasi ng paningin ko. Hinging pa umanhin ni Nanay Ising habang mabilis na pinupunasan ang mesa. Ngunit lihim niyang binigyan ng isang mabilis na sulyap si Ara. Isang sulyap ng babala at pagkakaisa. Padabog na lumabas si Leo ng silid upang magpalit ng damit. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, hinarang niya si Nanay Ising sa madilim na pasilyo. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang ginagawa mo, matanda. Isang pagkakamali mo pa, itatapon kita sa labas ng mansyong ito nang walang kahit na anong gamit. Huwag kang hahadlang sa akin kung gusto mo pang mabuhay ng matagal. Bulong ni Leo, ang boses ay parang matalim na labaha. Nanatiling nakayuko si Nanay Ising, tinitiis ang sakit sa kanyang braso, hanggang sa binitawan siya ni Leo. Nang sumapit ang hating gabi, nang ang buong mansyon ay balot na ng katahimikan, dahan-dahang bumangon si Ara mula sa kama. Ang bawat galaw niya ay maingat. Tinitiyak na hindi maglalabas ng anumang tunog ang mga antigong kahoy ng sahig. Tinahak niya ang daan patungo sa opisina ng kanyang yumaong ama. Ang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay sa nakaraan. Ang amoy ng lumang libro at tobacco. Ang paboritong amoy ng kanyang ama ay sumalubong sa kanya pagpasok sa silid. Lumapit siya sa malaking painting ng isang tanawin sa dingding. Sa likod nito ay matatagpuan ang lihim na vault. Ang kanyang mga daliri ay marahang humawak sa malamig na bakal ng dial. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Ara, sa mundong puno ng mga lobo, kailangan mong itago ang iyong pinakamahalagang armas sa lugar na tanging ang iyong puso lang ang nakakaalam. Nagsimula siyang mag-ikot ng dial. Ang bawat marahang pag-ikot ay naglalabas ng isang mahinang tunog ng mekanismo sa loob ng bakal. Ngunit bago pa man niya matapos ang huling numero, isang liwanag mula sa pasilyo ang biglang tumama sa ilalim ng pinto ng opisina. Ang tunog ng mabibigat na hakbang ay papalapit na. Mabilis na ibinalik ni Ara ang painting sa ayos at nagtago sa likod ng makapal na kurtina. Ang kanyang paghinga ay pigil, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto. Sino ang narito? Ang malamig na boses ni Leo ay umalingaw-ngaw sa loob ng madilim na silid. Ang anino nito ay humaba sa sahig, tila isang halimaw na naghahanap ng biktima. Alam kong nandito ka, huwag mo na akong paglaruan. Ang boses ni Leo ay parang haplos ng malamig na bakal sa leeg ni Ara. Nanatiling nakakubli si Ara sa likod ng makapal na kurtina. Ang kanyang likod ay nakadikit sa malamig na pader ng opisina. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na bumasag sa katahimikan ng gabi, ngunit pinilit niyang huwag gumalaw, huwag huminga, huwag maglabas ng kahit anong ingay. Nararamdaman niya ang paglapit ng anino ni Leo. Ang tunog ng marahang paghakbang nito sa sahig na kahoy ay tila bawat segundo ng kanyang buhay na unti-unting nauubos. Sa loob ng opisinang ito, kung saan siya dati ay ligtas sa piling ng kanyang ama, ngayon ay tila isang silid-bitayan. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang pagtatagong ito? Tanong ni Ara sa sarili
habang ang malamig na pawis ay gumagapang sa kanyang no. Kung mahuhuli ako rito, tapos na ang lahat. Bago pa man maabot ni Leo ang kurtina, isang malakas na tunog ng labasag na paso ang narinig mula sa pasilyo. Natigilan si Leo. Lumingon siya sa pinto, ang kanyang muka ay puno ng pagkairita. Sino yan? Sigaw niya bago mabilis na lumabas ng silid upang tignan ang pinagmulan ng ingay. Mabilis na sinamantala ni Ara ang pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa likod ng kurtina at gumapang patungo sa pinto. Ngunit sa halip na tumakbo, naupo siya sa sahig sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay nakakalat sa sahig na tila naghahanap ng kung ano. Nang gumalik si Leo, nakita niya si Ara na tila naliligaw at nalilito. Leo? Honey? Nasaan ako? Madilim. Ang dilim dito. Panginginig na sabi ni Ara. Ang kanyang mga mata ay walang pokus. Tila ba talagang hindi siya nakakakita? Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Leo. Ang kanyang suspisya ay bahagyang napalitan ng inis. Narinig ko ang boses mo. Akala ko nasa kwarto tayo. Sagot ni Ara habang dahan-dahang hinahawakan ang binti ni Leo. Ang pagkasuklam niya sa haplos na iyon ay itinago niya sa ilalim ng maskara ng kawalan ng malay. Pumalik ka na sa kwarto, napakakulit mo. Padabog na sabi ni Leo habang tinatawag si Nanay Ising para alalayan ang asawa. Kinabukasan, ang araw ay sumikat ng may panibagong pait. Sa hapagkainan, inilapag ni Donna Matilda ang isang mangkok sa harap ni Ara. Ang amoy na lumabas mula rito ay sapat na para malaman ni Ara na ang pagkain niyon ay panis na, isang mapanghing amoy ng kaning ilang araw nang nakaimbak. Kainin mo yan, Ara. Sabi ng doktor, kailangan mo ng sustansya. Huwag kang maarte, hindi mo naman nakikita kung ano ang kinakain mo. Sabi ni Matilda habang humihigop ng kanyang mainit at masarap na tsokolate. Tumingin si Ara sa direksyon ng mangkok. Ramdam niya ang nanunuot na amoy ng pagkabulok. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang nag-aalalang mukha ni Nanay Ising. Ngunit ang matanda ay walang magawa dahil sa bantay sarado ni Leo. Sa isang sandali ng matinding determinasyon, kumuha si Ara ng kutsara at isinubo ang panis na pagkain. Tiniis niya ang dumi at ang lasa ng pagkabulok sa kanyang dila habang nakatingin ng diretso sa direksyon ni Matilda. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang bawat pagmuya ay tila isang panata ng paghihiganti. Pagkatapos ng almusal, nang makaalis si Leo para sa Lockwood, lumapit si Nanay Ising kay Ara sa harden. Marahan niyang inilagay ang isang maliit na piraso ng papel sa palad ni Ara. Anak, naalala mo ba ang tulang madalas basahin ng tatay mo? Ang tapat na lingkod ay may hawak ng susi sa pintuan ng katotohanan, bulong ni Nanay Ising. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit at lumang susi, ang susi sa lihim na latsi sa ilalim ng desk ni Don Roberto. Nanay, salamat! Ang tanging nasabi ni Ara. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Nang hapong iyon, sa gitna ng pag-iisa ni Ara, isang mensahe ang nakarating sa kanya sa pamamagitan ng isang lihim na tawag na ipinasa ni Nanay Ising mula sa dati niyang abogado. Miss Ara, ang mga dokumento sa vault ay hindi sapat. Kailangan natin ang pirma ng General Montenegro para mapatunayan ang ilegal na transaksyon ni Leo. Bago pa man makasagot si Ara, narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Leo. Mabilis niyang ibinaba ang teleponyo. Ngunit ng gabi ring yon, habang siya ay nagpapanggap na natutulog, naramdaman niya ang isang sulat na isinilid sa ilalim ng kanyang unan. Nang masigurong wala ng tao, binuksan ni Ara ang sulat sa ilalim ng kumot. Ang mga salitang nakasulat doon ay nagpadala ng matinding kilabot sa kanyang buong pagkatao. Imulat mo ang mga mata mo, Ara. Alam kong hindi ka bulag.
Makita tayo sa luma mong opisina bukas. Walang pangalan ng sulat. Ang tanging naroon ay ang amoy ng isang pamilyar na pabango, ang pabango ni Nicole. Huwag ka nang magtago, Ara. Alam nating dalawa na nakikita mo ang bawat halik na ibinibigay ko sa asawa mo sa harap mismo ng iyong mga bulag na mata. Ang boses ni Nicole ay parang kalansing ng basag na kristal. Matalas, masakit sa tainga, at puno ng mapanuyang tagumpay. Nakatayo siya sa gitna ng silid ni Ara. Suot ang isang manipis na silk robe na pag-aari ni Ara habang tinitignan ang sarili sa salamin. Ang kawalan ng hiya sa kanyang mukha ay sapat na para pasabugin ang dibdib ng sinumang asawa. Ngunit nanatiling nakaupo si Ara sa kanyang wheelchair, ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Ang paningin ay tila nakapako sa kawalan. Pumasok si Leo sa silid, bit-bit ang kanyang coat. Sa halip na mahiya o lumayo kay Nicole, lumapit pa siya rito at hinalikan ito sa balikat, habang ang kanyang mga mata ay nanunuring nakatingin sa refleksyon ni Ara sa salamin. Walang anumang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Ang tanging naroon ay ang lamig ng isang taong tapos na sa kanyang pakinabang. Hayaan mo na siya, Nicole. Para ka lang makikipag-usap sa isang pader, sabi ni Leo. Ang boses ay puno ng pagkabagot. Kahit anong gawin mo, wala na siyang pakiramdam. Ang mahalaga, pirmahan na lang niya ang huling dokumento at tapos na ang palabas na ito. Pero gusto ko siyang subukan, babe. Gusto kong makita kung hanggang saan ang itatagal ng pagkabulag niya, tawa ni Nicole. Kumuha siya ng isang baso ng tubig mula sa gilid ng mesa at sadyang ibinuhos ito sa paanan ni Ara. Ay, pasensya na, Ara, natapon. Dahil wala ka namang ginagawa at palamunin ka lang dito, bakit hindi mo subukang punasan ng sahig? Gamitin mo ang mga kamay mo. Baka sakaling maalala mo kung paano maging kapaki-pakinabang. Naramdaman ni Ara ang lamig ng tubig na tumagos sa kanyang tsinelas. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding pagtitimpi. Gusto niyang tumayo, sabunutan ang babaeng ito at palayasin sila sa kanyang bahay. Ngunit ang bawat himaymay ng kanyang utak ay nagpapaalala sa kanya ng mas malaking layunin. Kung bibigay siya ngayon, hindi niya makukuha ang hustisyang nararapat para sa kanyang ama at sa kanyang kumpanya. Dahan-dahan, sa parang tila isang taong walang muwang, yumuko si Ara at kinapa ang basang sahig gamit ang kanyang mga daliri. Ang bawat haplos niya sa malamig na tubig ay tila paglilinis sa sarili niyang dangal na pilit, nilang tinatapak-tapakan. Sa gitna ng kanyang pagyuko, narinig niya ang tawanan ng dalawa, isang tunog na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Nang makaalis si Leo para sa isang appointment, lumapit si Nicole kay Ara at hinawakan ang kanyang baba. Pinilit itong iharap sa kanya. Ang mga kuko ni Nicole ay bumaon sa balat ni Ara. Isang hapdi na tila nanunuot hanggang sa buto. Alam mo ba kung ano ang plano ni Leo para sa iyo sa susunod na linggo? Isang magandang mental institution sa probinsya. Doon, wala nang makakarinig sa iyo. Doon, tuluyan ka ng mabubulok habang kami ni Leo ay nagpapakasaya sa pera ng tatay mo. Bulong ni Nicole. Ang hininga niya ay amoy alak at kasamaan. Huwag kang mag-alala, bibisitahin ka namin. Baka minsan sa isang taon, kung hindi kami masyadong abala sa paggastos ng yaman mo. Sa sandaling iyon, hindi na nakapagpigil si Ara. Sa gitna ng pagkakahawak ni Nicole sa kanyang baba, mabilis na itinaas ni Ara ang kanyang kamay at hinawakan ng mahigpit ang pulso ni Nicole. Ang higpit ng pagkakahawak ni Ara ay hindi galing sa isang may sakit, kundi galing sa isang reynang handa ng pumatay para sa kanyang kaharian. Nanlaki ang mga mata ni Nicole. Ang tawa niya ay biglang naging isang gulat na singhap.
Nakita niya ang isang kislap ng kamatayan sa mga mata ni Ara. Ang mga matang akala niya ay walang nakikita. "Bitawan mo ako!" sigaw ni Nicole. Pilit na kumakawala sa kapit ni Ara. "Huwag mong subukan ang pasensya ko, Nicole. Dahil kapag natapos ang palabas na ito, sisiguraduhin kong ang tanging lugar na pupuntahan mo ay ang impyerno." Bulong ni Ara. Ang boses ay malamig at puno ng awtoridad na hindi narinig ni Nicole kailanman. Bago pa man makasagot si Nicole, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Matilda. Mabilis na binitawan ni Ara ang pulso ni Nicole at ibinalik ang kanyang muka sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay muling naging nanginginig at mahina. Anong nangyayari rito? Nicole, bakit ka sumisigaw? Tanong ni Matilda. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa dalawang babae. Si Ara, hinawakan niya ako ng... Hindi na ituloy ni Nicole ang kanyang sasabihin nang makita niyang tila natulala muli si Ara. Ang mga labi ay bahagyang nakabukas at ang paningin ay muling nawala sa pokus. Leo, ayoko na sa kanya rito. Ipadala mo na siya sa rehab bukas na bukas din. Hindi na ako makapaghintay. Sigaw ni Nicole habang mabilis na lumalabas ng silid. Ang kanyang muka ay namumutla sa takot na hindi niya maipaliwanag. Naiwang mag-isa si Ara sa loob ng silid. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang makinang malapit ng sumabog. Ang planong pagpapadala sa kanya sa mental institution ay isang banta na hindi niya inaasahan ng ganito kaaga. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kailangan niyang mahanap ang Operation Lockwood bago siya tuluyang mawala sa mapa. Ang bawat segundo sa loob ng mansyong ito ay tila isang butil ng buhangin na mabilis na nauubos sa isang orasan. Sa ilalim ng kadiliman ng hating gabi, nang ang tanging maririnig na lamang ay ang mahinang pag-ungol ng aircon at ang layo ng mga kuliglig sa labas, dahan-dahang bumangon si Ara. Ang kanyang mga paa, na hindi nakasuot ng tsinelas, ay marahang dumaampi sa malamig na sahig habang tinatahak niya ang daan patungo sa opisina ng kanyang ama. Sa bawat hakbang, ramdam ni Ara ang bigat ng panganib. Alam niyang ang anumang pagkakamali ay magdadala sa kanya sa madilim na pintuan ng institusyong balak ni na Leo. Ngunit ang galit na nag-aapoy sa kanyang dibdib ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Pagpasok niya sa opisina, mabilis niyang lilapitan ang lumang computer na nakatago sa ilalim ng malaking desk. Sa tulong ng liwanag mula sa kanyang maliit na flashlight, sinimulan niyang i-on ang makina. Ang asul na ilaw mula sa monitor ay tumama sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang anyo ng determinasyon na malayo sa bulag na Ara na nakikita ng lahat. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na sumasayaw sa keyboard. Sa loob ng ilang minuto, nabuksan niya ang mga lihim na folder na hindi nahanap ni Leo. Doon, bumulaga sa kanya ang katotohanan. Si Leo ay hindi lamang nagnanakaw sa Lockwood. Siya ay nalulunod na sa utang dahil sa iligal na sugal sa ibang bansa. Ginamit niya ang mga pondo ng kumpanya bilang collateral at ang tanging paraan para hindi siya mabulok sa kulungan ay ang makuha ang kabuang kontrol sa ari-arian ni Ara. "Hayop ka, Leo," bulong ni Ara. Ang boses ay nanginginig sa pagkasuklam. "Hindi mo lang ako pinagtaksilan, pinapatay mo rin ang lahat ng pinaghirapan ni Papa." Kinabukasan, ang katahimikan ng mansyon ay muling bumasag sa isang matinding sigawan sa kusina. Naabutan ni Ara si Doña Matilda na dinuduro-duro si Nanay Ising sa harap ng iba pang katulong. "Wala kang kwentang matanda. Nakita ko ang pakikipag-usap mo sa kung sino sa telepono. Akala mo ba hindi ko alam na kinakampihan mo ang baliw na yan?" Sigaw ni Matilda habang itinutulak ang balikat ng matanda. "Wala po akong ginagawang masama, ma'am. Tumatawag lang po ang aking kapatid sa probinsya." Pilit na paliwanag ni Nanay Ising, bagaman bakas ang panghinginig ng kanyang boses. "Huwag mo akong lokohin.
Isang beses ko pa na mahuli kang may itinatago, hindi lang kita palalayasin. Sisiguraduhin kong sa kalsada ka mamamatay nang walang kahit isang kusing. Utang na loob mo sa pamilyang ito ang bawat butil ng kanin na kinakain mo. Narinig ni Ara ang lahat, habang nakatayo sa likod ng pinto. Ang bawat salita ni Matilda ay tila isang hagupit sa kanyang sariling likuran. Ang utang na loob na binabanggit ng matanda ay hindi sa pamilya ni Leo, kundi kay Ara at sa kanyang ama. Ang makita ang kanyang kinalakihang yaya na hinahamak ng ganon ay nagpatibay sa kanyang desisyon. Nang hapong yon, habang abala ang lahat, nakahanap si Ara ng pagkakataon na tawagan ang dating sekretarya ng kanyang ama, si Celine. Celine, ito si Ara. Huwag kang magtatanong, makinig ka lang. Mabilis na sabi ni Ara sa telepono. Kailangan ko ang lahat ng records ng Operation Lockwood. Alam kong may backup si Papa sa labas ng kumpanya. Ipadala mo sa lihim na email na ginagamit natin noon. Ma'am Ara, salamat sa Diyos! Akala ko kung ano na ang nangyari sa inyo. Huwag kayong mag-alala, gagawin ko po ang lahat. Sagot ni Celine, ang boses ay puno ng katapatan. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang gabi na hindi makatulog si Ara. Nararamdaman niya ang matinding pagod ng kanyang isipan. Sa gitna ng dilim, lumapit siya kay Nanay Ising, na noon ay naglilinis ng sala. Walang ibang tao, at ang lahat ay himbing na sa pagtulog. Dahan-dahang niyakap ni Ara ang matanda mula sa likod. Ang init ng katawan ni Nanay Ising ay tila isang kanlungan sa gitna ng bagyo. Nanay, pangako, matatapos din ito. Ililigtas kita. Hindi ko hahayaang saktan ka pa nila, bulong ni Ara. Napaiyak si Nanay Ising habang hinahaplos ang mga kamay ni Ara. Anak, mag-iingat ka. Masama silang tao. Mas masama pa sa inaakala mo. Sa sumunod na araw, habang nasa opisina si Leo, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa main bank ng Lockwood. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng kumpiyansa, ay biglang namutla. Anong ibig mong sabihin na hindi ma-access ang main account? Ako ang acting CEO. Sigaw ni Leo sa teleponyo. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong opisina. Pasensya na po, Sir Leo. Pero may security protocol na na-trigger mula sa labas. Hanggat hindi napatutunayan ang otorisasyon mula sa may-ari ng account, naka-freeze po ang lahat ng pondo. Ibinaba ni Leo ang telepono nang may panginginig sa kamay. Lumingon siya sa paligid, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at takot. May isang taong gumagalaw laban sa kanya mula sa loob ng kanyang sariling palasyo. Ang katahimikan ng mansyon ay bumasag sa tunog ng sunod-sunod na pagbagsak ng mga papeles sa sahig ng sala. Si Leo ay parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Pabalik-balik ang lakad habang hinahabol ang kanyang hininga. Ang kanyang mukha na dati ay laging maayos at mapagmataas. Ngayon ay puno na ng pawis at guhit ng matinding kaba. Hindi maaari ito. Paano na-freeze ang lahat ng accounts? Sino may gawa nito? Ang bulyaw ni Leo sa kawalan habang muling sinusubukang tawagan ng bangko. Ngunit tangin ang tunog ng abalang linya ang sumasagot sa kanya. Pumasok si Nicole sa sala. Bit-bit ang ilang shopping bags mula sa isang mamahaling butik. Ang kanyang muka ay puno ng pagkairita habang tinitignan ang kanyang cellphone. Leo, babe, bakit na-decline ang card ko sa mall kanina? Nakakahiya. Maraming tao ang nakatingin sa akin habang sinasabi ng cashier na walang sapat na pondo ang account mo. Reklamo ni Nicole, na tila walang pakialam sa tensyong nararamdaman ng lalaki. Lumingon si Leo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Pera na naman, Nicole. Pera na naman ang inaatupag mo. Hindi mo ba naiintindihan na nasa panganib ang lahat ng pinaghirapan natin? May nag-block ng access ko sa Lockwood funds.
At kasala-kasalanan ko ba yun? Sabi mo sa akin, kontrolado mo na ang lahat. Sabi mo, reyna na ako sa bahay na ito. Ganti ni Nicole, ang boses ay lalong tumataas. Baka naman talagang mahina ka lang, Leo. Baka hindi mo talaga kayang palitan si Ara sa posisyon niya. Isang malakas na tunog ng paghampas ng kamay ni Leo sa mesa ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Tumahimik ka! Kung hindi dahil sa paggastos mo ng milyon-milyon sa sugal at luho, hindi tayo magkakaproblema ng ganito. Ikaw ang nagtulak sa akin na bilisan ang paglipat ng assets. Sa itaas ng hagdan, sa madilim na bahagi ng pasilyo, nakatayo si Ara. Ang kanyang anyo ay bahagyang nakakubli sa likod ng isang malaking poste. Nakasuot siya ng kanyang puting pantulog, ang kanyang buhok ay nakalilay, at ang kanyang mga mata ay bukas na bukas, malamig na nakamasid sa dalawang taong sumira sa kanyang buhay. Dama ni Ara ang isang kakaibang uri ng kapayapaan habang pinapanood ang unti-unting pagguho ng alyansa ng dalawa. Ang bawat sigaw ni Leo at bawat insulto ni Nicole ay parang musika sa kanyang pandinig. Ito ang unang hakbang ng karma at mas masarap itong pakinggan kaysa sa anumang awit. Isang dahan-dahang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ara. Isang ngiting puno ng pait, ngunit may bahid ng tagumpay. Ang reynang akala nila ay tulog at bulag ay siya palang orkestra ng kanilang paghihirap. Bumaba si Donna Matilda mula sa kanyang silid. Ang kanyang muka ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang listahan. Leo, wala tayong cash para sa sahod ng mga katulong sa susunod na linggo. At ang supplier ng catering para sa event bukas, nagbabanta na hindi sila darating kung hindi tayo magbabayad ng full down payment. Sabi ni Matilda, ang boses ay puno ng takot. Wala tayong pera, ma! Wala! Sigaw ni Leo. Tumingin si Matilda sa paligid ng sala. Ang kanyang mga mata ay huminto sa isang antigong florera na pag-aari ng tatay ni Ara. Isang Ming Dynasty vase na napakahalaga. Ibenta natin ang mga ito, ang mga painting, ang mga estatwa, kahit ano, makuha lang natin ang kailangang cash. Hindi pwedeng malaman ng mga kaibigan natin na wala na tayong pera. Nang marinig iyon, naramdaman ni Ara ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang mga gamit na iyon ay alaala ng kanyang ama. Ngunit alam niyang kailangan niyang hayaan silang sirain ang sarili nila. Biglang tumigil si Doña Matilda sa pagsasalita. Tumingala siya sa itaas ng hagdan, direkta sa direksyon kung nasaan si Ara. Nanigas ang katawan ni Ara. Mabilis siyang pumikit at dahan-dahang sumandal sa pader, na tila ba naglalakad sa tulog. May nagmamasid sa atin sa loob ng bahay na ito, Leo? Bulong ni Matilda. Ang kanyang boses ay puno ng paranoia. Nararamdaman ko. May mga matang nakatingin sa atin sa tuwing nag-uusap tayo. Parang hindi tayo nag-iisa. Mabilis na tumingin si Leo sa itaas. Ngunit tanging ang anino ng mga kurtina ang nakita niya dahil mabilis na nakabalik si Ara sa kanyang silid. Isang malakas na tunog ng pinto na ibinalibag ni Leo ang huling narinig ni Ara bago siya tuluyang humiga sa kanyang kama. Ang amoy ng takot ay nagsisimula ng humalo sa hangin ng mansyong iyon at alam ni Ara na ito ay simula pa lamang. Imulat mo ang mga mata mo, Ara. Alam kong nakikita mo ako. Ang boses ni Leo ay isang mahinang bulong, ngunit bawat pantig ay puno ng panganib. Nararamdaman ni Ara ang mainit at malansang hininga ng kanyang asawa sa kanyang pisingi. Napakalapit nito, halos magkadikit na ang kanilang mga ilong. Pinilit ni Ara na panatilihing walang buhay ang kanyang mga mata, nakatingin sa kawalan, kahit na ang bawat himaymay ng kanyang laman ay gustong lumayo sa diring nararamdaman.
Ilang minuto ang nakalipas bago ang sandaling ito, sinubukan ni Leo ang isang masamang patibong. Habang naglalakad si Ara sa pasilyo, sadyang inilagay ni Leo ang isang matalim at basag na piraso ng porselana sa gitna ng daan, tapat sa anino ng isang malaking florera. Nakita ito ni Ara sa gilid ng kanyang paningin, isang kislap ng panganib. Sa isang iglap ng matalas na pag-iisip, hindi siya tumigil. Sa halip, sadyang binagalan niya ang kanyang hakbang at nang maramdamang malapit na siya, aksidente siyang natisod sa gilid ng alpombra, dahilan upang mapunta siya sa kabilang direksyon bago pa man madikit ang kanyang paa sa matalim na bubog. Honey, may problema ba? Pautal-utal na tanong ni Ara. Ang boses ay puno ng takot na tila isang batang naliligaw sa dilim. Hindi sumagot si Leo. Sa halip, hinawakan niya ang balikat ni Ara at dahan-dahan siyang iniharap sa kanya, hanggang sa marating nila ang tensyonado at madilim na sulok ng kanilang silid. Ang kanyang mga daliri ay mariing humawak sa baba ni Ara, pinipilit itong itingala. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang malakas na pagtibok ng puso ni Ara ang maririnig. Isang tunog na tila nagkakanulo sa kanyang itinatagong malay. Leo, nasasaktan ako, bulong ni Ara. Ang kanyang mga pilikmata ay bahagyang nanginginig, ngunit nananatiling nakatitig sa bakanteng espasyo. Bago pa man makasagot si Leo, isang malakas na katok sa pintuan ng mansyon ang bumasag sa tensyon. Ang tunog ng pagbukas ng pinto at ang boses ni Doña Matilda na tila naguguluhan ang umalingaw-ngaw hanggang sa itaas. Leo, may naghahanap kay Ara. Isang lalaking nagngangalang Gabriel. Sigaw ni Matilda mula sa ibaba. Natigilan si Leo. Ang pangalang Gabriel ay tila isang mitsa na nagpainit sa kanyang dugo. Si Gabriel ay ang kababata ni Ara, ang lalaking matagal nang pinagsiselosan ni Leo dahil sa talino nito at sa malapit na ugnayan nito sa yumaong ama ni Ara. Mabilis na binitawan ni Leo si Ara. Ang kanyang mukha ay napalitan ng inis at pagdududa. Anong ginagawa ng lalaking yon dito? Asik ni Leo bago mabilis na lumabas ng silid. Naiwang mag-isa si Ara, humihingal at nanginginig. Napahawak siya sa dibdib. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Gabriel, ang tanging tao na maaring makatulong sa kanya sa labas ng mansyon nito. Ngunit alam niyang kailangan niyang mag-ingat. Hindi niya pwedeng ipakita kay Gabriel na maayos siya dahil tiyak na babantayan sila ni Leo. Sa baba, narinig ni Ara ang matinding pagtatalo. Ngunit sa gitna ng ingay, isang mas masakit na impormasyon ang pumasok sa kanyang pandinig. Narinig niya ang boses ni Nicole na tila nagmamalaki sa harap ni Matilda. Hayaan mo na ang bisitang yan, tita. Ang mahalaga, may magandang balita ako. Hindi na kailangang magtagal ng babaeng yan dito dahil magkakaroon na ng bagong tagapagmana ang Lockwood. Buntis ako, Leo. Magkakaanak na tayo. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong pagkatao ni Ara. Buntis? Ang kataksilan ni Leo ay tila wala ng katapusan. Ang bawat haplos at pangako ni Leo sa kanya noon ay tuluyan ng naging basura. Bumalik si Leo sa silid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang tinitignan si Ara. Lumapit siya muli, mas agresibo kaysa kanina. Inilapit niya ang isang maliit na flashlight sa mga mata ni Ara. Pilit na tinitignan kung liliit ang mga balintataw nito sa tinde ng liwag. Tinis ni Ara ang sakit ng liwanag na tumatama sa kanyang mga mata. Pinilit niyang huwag kumurap, huwag gumalaw, kahit na tila nasusunog na ang kanyang paningin. Ang kanyang buong diwa ay nakatuon lamang sa isang bagay, ang paghihiganti. Imulat mo ang mga mata mo, Ara. Alam kong nakakakita ka.
Huwag mo akong lokohin dahil hinding-hindi mo matatakasan ang katotohanang tapos na ang panahon mo sa bahay na ito. Sigaw ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at galit. Ang bawat kislap ng liwanag mula sa flashlight ni Leo ay tila mga karayom na tumutusok sa likod ng mga mata ni Ara. Ngunit nanatili siyang estatwa. Malamig, walang reaksyon, at tila bangkay na nakadilat. Nang sa wakas ay patayan ni Leo ang ilaw at padabog na lumabas ng silid, naiwan si Ara sa gitna na makapigil hiningang katahimikan. Ang kanyang paningin ay puno ng mga itim na batik mula sa pagkapagod ng kanyang mga mata. Kinabukasan, ang mansyon ay binalot ng isang kakaibang enerhiya. Hindi mapakali si Leo. Isang emergency board meeting ang ipinatawag niya sa Lockwood Development. Ito ang araw na itinalaga niya para hirangin ang sarili bilang permanenteng CEO, gamit ang mga dokumentong akala niya ay sapat na upang patalsikin ang anino ng kanyang asawa. Maganda ka, Ising. Isasama natin si Ara sa opisina. Kailangan nating ipakita sa mga shareholders na ang dating Reyna ay wala ng isip at hindi na kayang humawak ng kahit isang bullpen. Utos ni Leo habang mabilis na nag-aayos ng kanyang kurbata sa harap ng salamin. Habang nasa loob ng sasakyan patungo sa kumpanya, ang kamay ni Ara ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Sa bawat paghinto ng sasakyan, ramdam niya ang papalapit na bagyo. Pagdating sa Lockwood, ang gusaling itinayo ng kanyang ama, isang pamilyar na amoy ng kape at mamahaling pabango ang sumalubong sa kanya. Ngunit sa likod ng mga pader na ito, alam ni Ara na naghihintay ang mga traidor na handang sumamba sa bagong hari. Habang nagkakagulo sa boardroom, lihim na nagpaalam si Nanay Ising na dadalhin lang si Ara sa banyo. Ngunit ang totoo, dinala niya ang wheelchair ni Ara sa lumang opisina ni Don Roberto. Sa tulong ni Celine, ang tapat na sekretarya, mabilis silang pumasok sa silid na matagal nang ipinag-utos ni Leo na ilok. Ma'am Ara, heto na po ang mga files na hinihingi nyo, bulong ni Celine. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniaabot ang isang makapal na asul na folder. Hindi lang po embezzlement ang nakita ko. Ang resulta ng utosya ni Don Roberto, may nakitang bakas ng gamot na katulad ng ibinibigay nila sa inyo ngayon. Napatigil ang mundo ni Ara. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang hinala niya noon ay naging isang madugong katotohanan. Hindi lang ninakaw ang kanyang buhay, pinatay nila ang kanyang ama. Isang tahimik na luha ang pumatak sa dokumento, binabasa ang pangalan ni Leo na nakasulat sa gilid ng isang lihim na butika. Sa kabilang bahagi ng kumpanya, sa gitna ng hallway, natagpo ang landas ni Nanay Ising at Doña Matilda. Ang galit ni Matilda ay sumabog nang makitang wala si Ara sa tabi ng matanda. Nasaan ang manugang ko, Ising? Anong binabalat nyo sa likod namin? Sigaw ni Matilda habang dinuduro ang matanda. Wala po kaming binabalak, ma'am. Ang konsensya nyo lang ang nagpapahirap sa inyo. Matapang na sagot ni Nanay Ising. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Nanay Ising. Huwag mo akong sagot-sagutin. Alam ko ang lihim ni Roberto. Alam ko kung paano siya nagmakaawa bago siya mawala ng hininga. At kung hindi kayo magtitigil, isusunod ko kayong dalawa. Hindi alam ni Matilda na ang bawat salitang binitawan niya ay narinig ni Ara sa pamamagitan ng nakabukas na pinto ng opisina. Ang pag-amin ng kanyang biyenan ay tila isang apoy na tuluyang sumunog sa natitirang awa sa puso ni Ara. Dahan-dahang iminulat ni Ara ang kanyang mga mata ng malawak. Tumayo siya mula sa wheelchair. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit nananatiling matatag. Lumapit siya sa malaking upuan ng kanyang ama. Ang upuang gawa sa mabigat na nara, ang trono ng Lockwood.
Marahan niyang hinaplos ang sandalan nito. Ramdam ang presensya ng kanyang ama sa bawat ukit ng kahoy. Naupo si Ara. Sa dilim ng opisinang iyon, habang ang ingay ng meeting ni Leo ay naririnig mula sa kabilang kaida, ang tunay na CEO ay nagbabalik. Ang kanyang anyo ay puno ng otoridad. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at hustisya. Papa, kukunin ko ang lahat mula sa kanila. Bawat sentimo, bawat hininga, bawat dangal na kinuha nila sa atin. Bulong ni Ara sa katahimikan. Maya-maya pa, pumasok si Celine, dala ang isang pirasong papel na kararating lang mula sa isang private investigator. Ma'am, ito na po ang huling piraso ng puzzle. Ang dahilan kung bakit kailangang mamatay ni Don Roberto. Binasa ni Ara ang nakasulat. Ang kanyang muka ay namutla at ang folder na hawak niya ay nahulog sa sahig na lumikha ng isang malakas na kalabog sa gitna ng katahimikan. Ang halakak na mga panauhin ay tila mga tinik na bumabaon sa katahimikan ng mansyon, isang ingay na punong-puno ng pagkukunyari at nakakaalibadbad na kagalakan. Sa gabing ito, ang bawat sulok ng tahanan ni Ara ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at mamahaling telang seda. Tila ba ipinagdiriwang ang isang dakilang tagumpay, sa halip na ang pagnanakaw sa dangal ng isang pamilya. Ngumiti ka naman, honey. Huwag malipahiya ang bagong CEO ng Lockwood sa harap ng ating mga kaibigan. Bulong ni Leo habang mahigpit na nakahawak sa braso ni Ara. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa balat ng asawa, isang babalang balot ng isang matamis na ngiti para sa mga photographer na kumukuha ng larawan. Sa pilitang inalalayan ni Leo si Ara patungo sa hapagkainan, kung saan naghihintay ang isang marangyang piging. Nakaupo si Ara sa tabi ni Leo. Ang kanyang anyo ay tila isang manika na walang buhay. Maganda sa labas, ngunit hungkag sa loob. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan, ngunit ang kanyang mga pandinig ay tila mga radar na sumasagap sa bawat bulungan ng mga taong nasa paligid. Sayang talaga si Ara, no? Napakatalino pa naman sana. Pero ngayon, para na lang siyang dekorasyon sa tabi ni Leo. Rinig niyang bulong ng isang babaeng dati ay tinuring niyang kaibigan. Mas mabuti na yan. At least, si Leo na ang may hawak ng kumpanya. Mas madaling kausap ang lalaki kaysa sa matigas na puso ni Ara. Sagot naman ng isa pa. Naririnig ni Ara ang bawat insulto, bawat tawa, at bawat kasinungalingan. Sa ilalim ng mahabang mantel ng hapagkainan, ang kamay ni Ara ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na asul na envelope na kinuha niya mula sa kanyang bulsa. Ito ang kanyang regalo para sa bawat traidor na nakaupo sa hapag na iyon. Mga ebidensya ng kanilang pakikipagsabuatan kay Leo sa paglustay ng pera ng Lockwood. Tumayo si Doña Matilda, hawak ang isang baso ng champagne. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa gahaman na kaligayahan. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa pagdalo sa mahalagang gabing ito. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang bagong liderato ng Lockwood, kundi ang pagpapanatili ng legacy ng pamilya. Kahit na may mga miyembro tayo na hindi na kayang tumayo sa sarili nilang mga paa. Ang mga panauhin ay nagtawanan habang nakatingin kay Ara. Si Nicole, na nakaupo sa kabilang dulo, ay sadyang hinahaplos ang kanyang tiyan habang nakatingin ng diretso sa direksyon ni Ara. Isang tahimik na pang-uuyam sa kawalan ng anak ng mag-asawa. Tita Matilda, baka naman kailangan ng pakainin si Ara. Baka nakakalimutan nyo, palamunin na lang siya rito. Tawa ni Nicole. Inutusan ni Matilda ang isang katulong na ilagay ang isang mangkok ng sabaw sa harap ni Ara. Ang amoy ng sabaw ay hinaluan ng malansang amoy na tila sadyang ginawa upang hiyain ang kanyang panlasa.
Dahan-dahang itinaas ni Ara ang kanyang kutsara. Ang kanyang mga kamay ay sadyang pinatitigas niya upang hindi makita ang panghinginig ng galit. Sa bawat pagsubo niya, tila ba nilulunok niya ang bawat dura na ibinigay nila sa kanya. Ngunit sa gitna ng hapunan, biglang tumayo si Ara. Ang tunog ng pag-urong ng kanyang upuan sa sahig ay lumiha ng isang matalim na ingay na nagpatahimik sa buong silid. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang mga panauhin ay napatigil sa pagkain. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat at kuryosidad. Leo, gusto ko ring mag-propose ng toast, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay hindi pabulong, hindi mahina. Ito ay malakas, matatag, at puno ng isang autoridad na matagal na nilang hindi naririnig. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata ng malawak. Ang malamig at matalim na tingin ni Ara ay tumama ng diretso sa mga mata ni Leo. Ang baso ng orange juice na hawak niya ay itinaas niya sa hangin. Gusto ko magpasalamat sa asawa ko, sa pag-aalaga niya sa akin, at sa pagtuturo sa akin kung paano mabuhay sa gitna ng mga ahas. Sabi ni Ara, ang bawat salita ay parang isang hampas ng latigo sa katahimikan ng silid. Nabitawan ni Donna Matilda ang kanyang tinidor, na lumika ng isang mahinang tunog ng bakal sa porselana. Ang mukha ni Leo ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlake sa hindi maipaliwanag na takot. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng isang libingan. Salamat sa pagpatay sa akin ng dahan-dahan, Leo. Dahil sa bawat hapdi, lalong tumitibay ang aking paninindigan na kunin muli ang lahat ng sa akin. Bulong ni Ara, sapat na upang marinig ng bawat panauhin. Bago pa man makakilos ang sinuman, inilabas ni Nanay Ising ang mga envelope at isa-isang inilapag ang mga ito sa harap ng bawat bisita. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa silid. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakapako kay Ara. Tila ba nakakita sila ng isang multong bumangon mula sa libingan? Ang matagal na katahimikan ay binalot ng matinding tensyon, sapat na upang marinig ang bawat mabilis na paghinga ng mga panauhing hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ara, anong ibig sabihin nito? Maupo ka, honey. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Baka epekto lang ito ng mga gamot mo. Panginginig na sabi ni Leo habang pilit na inaabot ang braso ni Ara. Ang kanyang pawis ay malapot na dumadaloy mula sa kanyang noo. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot na pilit itinatago ng isang pilit na ngiti. Huwag mo akong hahawakan, Leo. Ang boses ni Ara ay kasing lamig ng yelo na bumasag sa lahat ng pag-asa ni Leo. Buong lakas niyang tinapis ang kamay ng asawa, isang kilos na nagpatingkad sa kanyang otoridad. Ang tanging gamot na nakakaapekto sa akin ay ang lason na dahan-dahan ninyong ipinatikim sa akin sa loob ng 5 taon. Ngunit gaya na nakikita mo, gising na ang biktima nyo. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ng mansyon ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Pumasok si Gabriel, ang kababata ni Ara, kasama ang 2 opisyal ng pulisya at si Attorney Villanueva, ang matandang abogado ng pamilya Vance. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila bawat hakbang ng katarungan na papalapit. Attorney? Anong ginagawa niyo rito? Sigaw ni Donna Matilda. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ito ay isang pribadong pagtitipon. Wala kayong karapatang pumasok. Mayroon kaming utos mula sa korte, Doña Matilda, mariing sagot ni Attorney Villanueva, habang inilalabas ang isang dokumentong may selyo ng gobyerno. Dala namin ang tunay at huling testamento ni Don Roberto, isang dokumento na sadyang itinago ni Leo upang makuha ang kabuuang kontrol sa Lockwood. Sa isang iglap,
Bumukas ang projector sa dulo ng boardroom na konektado sa malaking screen ng sala. Ang tunog ng pag-andar ng makina ay nagbigay daan sa isang video na nagpatahimik sa lahat. Dun, sa harap ng lahat ng mga sosyal at maimpluwensyang panauhin, lumabas ang imahe ni Leo at Nicole sa loob ng master bedroom. Malinaw na narinig ang boses ni Leo na nagpaplano kung paano liligpitin si Ara pagkatapos makuha ang pirma nito, habang si Nicole ay humahalakak habang suot ang mga alahas ni Ara. Marinig ang sunod-sunod na singhap at bulungan ng mga bisita. Ang kahihiyan ay tila isang madilim na ulap na lumamon sa buong pagkatao ni Leo at Matilda. Si Nicole, na kanina ay nagmamalaki sa kanyang tiyan, ay napayuko at pilit na nagtago sa likod ng mga kurtina. Ngunit ang bawat mata ay nakatitig na sa kanya ng may pandidiri. Hindi totoo yan. Fake news yan. Gawa-gawa lang yan ni Ara, sigaw ni Leo. Ang kanyang boses ay pumipiyok na sa desperasyon. Sinubukan niyang sugurin ang projector, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga pulis. Ang tunog ng pagkiskis ng mga sapatos sa sahig at ang marahas na pagpigil sa kanya ay nagtapos sa kanyang pagiging mapagmataas. Lumingon si Ara kay Donna Matilda. Nakita niya ang kanyang biyenan na hawak ang kanyang dibdib. Ang mukha nito ay namimilipit sa tinde ng takot at pagkabigla. Isang malakas na kalabog ang narinig nang tuluyang bumagsak si Matilda sa sahig. Nawalan ng malay dahil sa hindi kinayang bigat ng katotohanan. Ngunit sa halip na tumakbo si Ara para tulungan ito, nanatili siyang nakatayo ng matuwid. Ang panahon ng kanyang pagiging biktima ay tapos na. Dahan-dahang itinaas ni Ara ang kanyang kamay. Inilabas niya ang kanyang wedding ring mula sa kanyang daliri. Ang gintong sing-sing na simbolo ng kanyang 5 taong pagpapakasakit ay kuminang sa ilalim ng ilaw bago niya ito binitawan ng walang pag-aalinlangan. Ang sing-sing ay nahulog ng diretso sa loob ng baso ng orange juice ni Leo na lumikha ng isang mahinang tilamsik ng likido. Hindi mo na ako pag-aari, Leo. At ang bahay na ito, akin na ito ulit. Mula sa sandaling ito, ikaw ay isang estrangero na kailangang magbayad sa bawat kasalanang ginawa mo sa pamilya ko. Bulong ni Ara. Ang kanyang boses ay puno ng pait, ngunit may kalakip na kalayaan. Ang huling narinig ni Leo bago siya tuluyang ilabas ng mga pulis ay ang tunog ng posas na kumandado sa kanyang mga kamay. Isang tunog na naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang marangyang panaginip at ang simula ng kanyang impyerno. Ang bawat tunog ng sirena ng pulis sa labas ng mansyon ay tila isang malakas na hudyat, na ang mahabang gabi ng pagdurusa ni Ara ay natapos na. Sa gitna ng kaguluhan, si Leo ay kinakaladkad palabas ng mga otoridad. Ang kanyang kurbata ay gulo-gulo. Ang kanyang mukha ay namumutla. At ang bawat sigaw niya ng, "Hindi ako ang may gawa niyan," ay nawawala na lamang sa hangin. Walang sinuman sa kanyang mga dating kaibigan ang nag-abalang tumingin sa kanya. Bawat isa sa kanila ay abala sa pag-iwas sa kahihiyan. Sa kabilang bahagi ng gulwagan, si Nicole ay pilit na nagtatago sa likod ng malalaking paso ng halaman. Bit-bit ang isang mamahaling bag na puno ng mga alahas na ninakaw niya mula sa silid ni Ara. Akala niya ay makakatakas siya sa gitna ng kalituhan. Ngunit bago pa man niya maabot ang pinto sa likod, hinarang siya ni Gabriel at ng 2 gwardiya. "Saan mo balak dalhin ang mga yan, Nicole?" Ang malamig na tanong ni Gabriel. Ang bag na hawak ni Nicole ay nahulog sa sahig. At ang tunog ng mga gintong alahas na nakiskisan sa marmol ay tila huling halakak ng tadhana laban sa kanya. Napalugod si Nicole.
humihikbi at nagmamakaawa. Ngunit tanging ang malamig na tingin ng mga pulis ang sumagot sa kanya. Ang pangarap niyang maging reyna ng Lockwood ay nauwi sa malamig na selda. Paglipas ng ilang oras, nang ang mansyon ay muling binalot ng katahimikan, nagpasya si Ara na bisitahin si Donna Matilda sa ospital. Natagpuan niya ang kanyang biyenan sa isang pribadong silid, nakaratay at puno ng mga tubo sa katawan. Ang mukha ni Matilda, na dati ay puno ng yabang at kapangyarihan, ngayon ay tila isang tuyong dahon na madaling mabasag. Walang galit na naramdaman si Ara habang nakatingin sa matanda. Ang tanging naroon ay isang malalim na pait at awa. Naupo siya sa tabi ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Gusto niyo ng yaman, di ba? Gusto niyo ng Lockwood? Mahinang bulong ni Ara, sapat na upang marinig ni Matilda na bahagyang naidilat ang kanyang mga mata. Ngayon, wala na kayong Leo na magtatanggol sa inyo. Wala na kayong kumpanyang mapagkukunan ng pera. Ang tanging naiwan sa inyo ay ang inyong mga kasalanan. Isang luha ang dahan-dahang gumapang mula sa mata ni Matilda. Ngunit hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng pagkatalo. Hindi sumagot ang matanda. Tanging ang mahinang tunog ng heart monitor ang bumasag sa katahimikan ng silid. Isang mabagal at malungkot na ritmo ng isang buhay na gumuho. Pagbalik ni Ara sa mansyon, hindi siya tumigil sa sala. Inutusan niya si Nanay Ising at ang iba pang mga katulong na ilabas ang lahat ng gamit na pag-aari ni Leo at ng kanyang pamilya. Bawat damit, bawat sapatos, at kahit ang kama na naging saksi sa kataksilan ni Leo ay dinala sa malawak na bakuran. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimulang magliyab ang isang malaking apoy sa gitna ng harden. Pinanood ni Ara ang paglamon ng apoy sa bawat bakas ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Ang usok na itim ay pumailan lang sa langit, dala ang lahat ng pait at sakit ng nakaraan. Nanay Ising, linisin niyo ang bawat sulok ng bahay na ito, utos ni Ara habang nakatingin sa naglalagablab na apoy. Gusto kong mawala ang amoy nila. Gusto kong muling huminga ang mansyong ito ng kalinisan at katotohanan. Naramdaman ni Ara ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang muka. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang palasyong gawa sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho at sa abo nito, isang bagong Ara ang nagsisimulang mabuo. Sabi nila, ang pag-ibig ay parang isang basong kristal. Kapag nabasag na, masakit man itong piliting buuin, mas lalong nakakasugat kung hahawakan mo pa ito ng mahigpit habang durog na. Ang boses ni Ara sa loob ng kanyang isipan ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa itaas ng Lockwood Building. Nakatayo siya sa malawak na bintana ng kanyang opisina, ang dating opisina ni Don Roberto. Ang amoy ng sariwang pintura at bagong kasangkapan ay humalo sa pamilya na amoy ng sandalwood na paborito ng kanyang ama. Wala na ang bakas ng panunuyo at put na iniwan ni Leo sa silid na ito. Ang lahat ay malinis, bago at muling humihinga. Isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Pumasok si Nanay Ising, suot ang isang malinis na uniforme, bitbit ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang mukha ng matanda ay wala na ang bakas ng takot. Sa halip, ang mga mata nito ay nagniningning sa kagalakan habang pinagmamasdan ang kanyang alaga. Ma'am Ara, nakahanda na po ang sasakyan. Sabi ni attorney, kailangan niyo raw pong pirmahan ang huling dokumento para sa tuluyang pagbawi ng mga lupain sa probinsya, marahang sabi ni Nanay Ising. Salamat, Nanay. Susunod na ako, sagot ni Ara. Lumingon siya sa matanda at numiti, isang tunay na ngiti
na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Nanay, kumusta po ang mansyon? Maayos na po ba ang lahat? Opo, anak. Malinis na ang bawat sulok. Ang mga bulaklak na itinanim natin sa hardin, nagsisimula na ring mamukadkad. Wala na ang amoy ng nakaraan, sagot ng matanda habang hinahaplos ang balikat ni Ara. Panahon na para maging masaya ka, Ara. Ibinigay mo na ang lahat para sa kumpanya at sa dangal ng tatay mo. Ngayon, para sa sarili mo naman. Tumango si Ara. Kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ng silid. Habang naglalakad siya sa hallway ng Lockwood, ang bawat empleyadong nadadaanan niya ay yumiyuko ng may tunay na paggalang. Hindi ito ang paggalang na hinaluan ng takot noong panahon ni Leo, kundi paggalang na bunga ng paghanga sa isang reynang marunong lumaban. Dumaan muna si Ara sa sementeryo bago pumunta sa opisina ng abogado. Sa harap ng puntod ni Don Roberto, inilapag niya ang isang pumpon ng puting mga rosas. Ang katahimikan ng paligid ay tila isang mainit na yakap mula sa langit. Pa, maayos na ang lahat. Nabawi ko na ang Lockwood. Wala na ang mga taong nanakit sa atin. Bulong ni Ara habang pinapatakbo ang kanyang mga daliri sa nakaukit na pangalan ng ama sa marmol. Sana'y payapa ka na riyan. Hindi ko nahahayaang may lumapastangan muli sa pangalang iniwan mo. Ramdam ni Ara ang pagdaloy ng isang mainit na luha sa kanyang pisini. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng pagpapakawala. Ang bawat sakripisyo, ang pagkukunwaring bulag, ang pagtitiis sa panis na pagkain, at ang butrut na nararamdaman niya gabi-gabi, lahat ng iyon ay nagbunga ng kalayang hindi matutumbasan ng anumang yaman. Sa kanyang paglabas ng sementeryo, nakita niya si Gabriel na naghihintay sa tabi ng sasakyan. Nakasandal ito sa pinto, may dalang isang maliit na balot ng paborito niyang kakanin. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalaga at pag-asa. Handa ka na bang simula ng bagong kabanata? Tanong ni Gabriel nang may kasamang malambot na tinig. Tumingin si Ara sa abot-tanaw, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit. Ang ganda ng mundong dati ay hindi niya nakikita dahil sa dilim ng kanyang pagsasama kay Leo ay muling bumubukas para sa kanya. Handa na ako, Gabriel. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na ipipikit ang aking mga mata. Haharapin ko ang bawat bukas ng may liwanag at tapang, sagot ni Ara. Sumakay siya sa sasakyan. At habang dahan-dahan silang lumalayo sa lugar ng mga patay, naramdaman ni Ara ang unti-unting paghilom ng mga sugat sa kanyang puso. Ang pilat ay mananatili, ngunit ang hapdi ay naglaho na. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng biyahe, biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Pag-anat ni Ara sa telepono, isang boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang boses na galing sa loob ng kulungan, puno ng pagmamakaawa at pait. Ara, please, kailangan kitang makausap. May isang bagay na hindi ko nasabi sa iyo tungkol sa pagkamatay ng tatay mo. Isang bagay na mas malalim pa sa inakala mo. Ang bawat hakbang ni Ara sa malamig na pasilyo ng piitan ay tila isang huling paglalakbay patungo sa madilim na bahagi ng kanyang kahapon. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay umaalingaw-ngaw, isang matatag at ritmikong tunog na nagpapakita ng kanyang bagong nahanap na lakas. Wala na ang kaba, wala na ang panghinginig. Ang tanging dala niya ay ang katahimikan ng isang taong tapos na sa pakikipagdigma. Sa likod ng makapal na salamin, nakita niya si Leo. Ang lalaking dati ay kasing ningning ng bituin sa kanyang mga mata, ngayon ay tila isang aninong na lanta sa loob ng kulay kahel na uniforme.
Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay lubog, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono. Ara, salamat at dumating ka. Ang boses ni Leo ay basag, puno ng desperasyon. Ang sinasabi ko sa telepono tungkol sa tatay mo, gusto kong malaman mo na bago siya mawala, nalaman niya ang lahat. Binigyan niya ako ng pagkakataong magbago, ngunit mas pinili ko ang pera. Ang totoo niyan, ang huling sulat niya ay hindi tungkol sa kumpanya, kundi tungkol sa iyo. Inabot ni Leo ang isang maliit at lumang piraso ng papel sa gwardiya upang ibigay kay Ara. Binasa ni Ara ang sulat ng kanyang ama sa gitna ng matinding katahimikan ng visitation room. Ara, aking anak. Kung binabasa mo ito, marahil ay nasa gitna ka na ng bagyo. Alam kong pinili mo ang taong hindi nararapat, ngunit hinayaan kita, hindi dahil sa ako ay bulag, kundi dahil alam kong kailangan mong masugatan upang matuto kang maging isang tunay na reyna. Ang Lockwood ay gusali lamang, ngunit ang iyong puso ang tunay kong legacy. Mapatawad ka, hindi para sa kanila, kundi para sa iyong sarili. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Ara. Ang huling piraso ng puzzle ay hindi pala isang bagong traidor, kundi ang dakilang pag-ibig at tiwala ng kanyang ama. Tumingin si Ara kay Leo nang may malamig ngunit payapang mga mata. Pinapatawad na kita, Leo, mahinang sabi ni Ara. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat mo sa aking puso. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot o pagbabalik. Dito ka nakabilang sa dilim, habang ako ay maglalakad na patungo sa liwanag. Ibinaba ni Ara ang telepono at tumalikod ng walang lilingon. Ang tunog ng malakas na pagbagsak ng pintuang bakal sa likod niya ay tila huling tuldok sa isang madugong kabanata ng kanyang buhay. Paglipas ng ilang buwan, ang hardin ng mansyon ng mga Vance, na ngayon ay muling naging mansyon ng mga Lockwood, ay puno na ng makukulay na bulaklak. Ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan ay humahalo sa halimuyak ng mga dama de noche. Sa malawak na baranda, nakaupo si Ara kasama si Nanay Ising. Naghahanda sila ng merienda. Hindi na panis na pagkain, kundi ang pinakamasarap na suman at mainit na tsokolate. Ang tawanan ng mga katulong sa malayo ay nagbibigay ng buhay sa dating tahimik at nakakatakot na tahanan. Ma'am Ara, tingnan mo ang mga rosas, kay gaganda na nila. Puna ni Nanay Ising habang marahang hinahaplos ang kamay ni Ara. Opo, Nanay. Parang tayo. Kailangang dumaan sa matinding ulan para muling mamukadkad. Sagot ni Ara. Dumating si Gabriel. Bit-bit ang ilang mga papeles mula sa Lockwood Development. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi trabaho ang kanyang pakay. Inilapag niya ang mga dokumento sa mesa at kumuha ng isang rosas mula sa florera. Ara, baka pwedeng magpahinga muna ang CEO? Ang dagat ay naghihintay at ang bawat alon ay nagnanais na makita ang iyong ngiti. Biro ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng tapat na paghanga. Umiti si Ara, isang ngiti na puno ng pag-asa at bagong simula. Sa susunod na linggo, Gabriel, gusto ko munang namnamin ang katahimikang ito. Ang pag-ibig sa pagitan ni Ara at Gabriel ay hindi tulad ng dati. Mabilis at nakakasilaw. Ito ay parang isang mabagal na agos ng tubig, dahan-dahang humihilom sa mga bitak ng lupa. Walang pagmamadali, tanging respeto at unti-unting pagtitiwala. Sa huling sandali ng araw, habang ang langit ay nagpapalit ng kulay mula sa ginto, patungo sa malalim na asul, tumayo si Ara at tiningala ang mga bituin. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay naging pilat
na nagsisilbing medalya ng kanyang katapangan. Natutunan ni Ara na ang tunay na kapangyarihan ng isang babae ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa kakayahan niyang bumangon mula sa sariling abo, magpatawad sa mga taong sumira sa kanya, at muling magmahal ng walang takot. Ang Lockwood ay hindi na lamang isang kumpanya. Ito ay simbolo ng isang babaeng nagising mula sa pagkabulag upang makita ang tunay na kagandahan ng buhay. Ang hustisya ay nakamit, ang kapayapaan ay nahanap, at ang bukas ay abot tanaw na. Sa wakas, ang reyna ay tunay ng malaya.